Crispin! Matilda! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Matilda! Nasaan na ang mga anak ko? Dito na si Inay! Ay naku, Devotion. Tiyakin mo hindi magugusit ang aking sayang. At bakit ko naman tumitingin? Mga hangal! Ano ba itong kabastusan? Na hindi man lang yumuko at magbigay galang? At ikaw, ayusin mo ngayong tayo mo para kang basang sisiw. At tignan mo itong babae ito. Ngayon nigarilyo sa liwanag ng araw. Bakit? May reklamo ka? Oo. At sa aking palagay, dapat mong itigil ang kahalayan yan. May mga marangal na dumaraan. Marangal, ikaw, hindi nga nakakapagsalita ng ayos ang asawa mo. Huwag mong idadamay si tungkol siya rito. Walang hiya, babae walang pinag-aralan. Mas walang iya ka, puro ka arte, hindi ka tunay na Kastila. O Victorina, huwag ka natin... Ulo po, sa susunod, ako ang magpapahuli sa iyo sa Alperes mo kambog. Subukan mo, tignan natin sino yung ilulunod sa posas. Tama na! Basilio. Elias, ito ba yan? Bakit ka? Bakit ka? Huwag mong alalahanin yung sugat ko, Iho. Makinig ka sa akin. Kinalulungkot ko ang nangyari sa iyo, Iho. Ngunit makinig ka. Darating ang panahon, darating ang araw, na ang kawalang katarungang ito ay magbubunga ng apoy. Pero sa ngayon, kailangan mo munang mabuhay. Elias, huwag mo magsasalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay. Lahat tayo ay may wakas, Iho. Ngunit tandaan mo ang araw na ito. Gagamitin mo ito upang magsilbi sa bayan. Elias! Gusto ko munang masilayan ang araw bago mo tuluyang mga alam. Mabuhay ka, Basilio, para sa ating bayan. Padre, may nais lamang akong itanong sa inyo kung may nalalaman kayo sa puntod ng aking ama. Isa siyang mabuting tao at nararapat lamang. Mabuti. Sabi mo, marahil ang kabutihan ay hindi napabago ang kapalaran. Huwag niyo pong dungisan ang alaala ng aking ama. Ngunit ang pagpanaw niya ay nalibot ng paghamang. At ngayon, pati sa libingan niya, binabaliwala. Kung ano man ang nangyari, ay hindi ko dapat ipagtanggol ang iyong ama. Marahil ang lahat ay may dahilan. Pakumanhin, Padre. Ngunit sumusobra ka na. Sinabi ko sa inyo na huwag niyo siyang lapastanganin. Gusto ko, ano itong nangyayari? Bakit kayo nag-aaway ni Padre Sanz? Maria, patawarin mo ako. Ngunit hindi ko sinasadya ang umabot ng ganito. Magandang hapon, Padre Sanz. Magkakilala pala sila ni Maria Clara? Si Maria Clara at si Crisostomo Ibarra ay magkasintahan. Sila ay nakatakdang kasal. Senyorita, ako'y sinaktan at ininsulto. Hindi ko alam kung anong gulo ang dala ni Ibarra. Padre, ako po yung mismo ay nababagabag sa nangyari. Ngunit nais kong malaman ano ang katotohanan. Crisostomo, hintay! Padre, maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin ang katotohanan ng matagal niyo nang inilihim? Totoo po bang ako'y inyong anak? At sino nagsabi sa iyo ng ganyang kalapastanganan? Si Ibarra ba? Ang naglason sa iyong kaisipan? Wala akong kinalaman dito si Crisostomo. Ang nais ko lamang ay malaman ang katotohanan. Anak, anumang bigkasin mo ngayon ay maaari makasira sa ating mga buhay. Hindi mo batid ang bigat ng kapalaran dala ng iyong mga paratang. Kung ganon sa inyong mga salita, tila ba nagmumula sa inyo ang katotohanan? Hindi man ninyo tahasang sabihin, dama ko sa tinig nyo na ako'y bunga ng inyong lihim. Hindi mo maunawaan ang lahat, Maria Clara. Ang aking pagkukulang ay hindi mo dapat binubuksan pa. Ang nakaraan ay hindi na dapat pag-usapan pa. Iwan mo ang paksang ito at wag mo na muling ungkatin pa.